everyone, you're watching the Army Yuson's Happy Loner Traveler Adventures. Finally, nakarating na tayo sa Sagada. After 6 hours ride from Baguio to Sagada, finally nakarating na rin tayo sa kanilang municipality. Ngayon titingnan natin kung anong mai-offer at i-explore natin kung ano makikita natin sa Sagada. So nakikita nyo, ang kagandahan rin ng Sagada, yung town proper nila, diretsyong pababa na lahat ng mga makikita mong mga commercial establishments. Diretsyong pababa na. So makikita mo sila sa mga side lang. So yun ang maganda, andito na lahat sa town proper. So andito tayo ngayon sa Sumaging Cave. Papasok tayo sa loob, titingnan natin kung ano mga makikita natin sa loob ng Sumaging Cave. So bago pa pumasok ng cave, meron sila mga caving rules dito. Siyempre bawal ang vandalism or pagtatapon ng mga basura. Siyempre iingatan natin ang nature natin. So pupunta na tayo, papasok na tayo. Okay. So, dito pa lang, bago ka pumasok, makikita mo na yung paligid. Napakaganda, napakaganda. Grabe, dito pa lang ang ganda na, nag-e-echo na yung voice ko. Iba pa rin pag nandito kayo personally. Kaya puntahan nyo itong Sumaging Cave. Isa pa rin sa mga best na experience dito sa Sagada. So ito, pinaprepare na namin yung Petromax na gagamitin namin sa loob ng cave. Itong Petromax pala, gas yung ginagamit sa kanya at 10 meters yung wide na kaya niyang i-cover. So mas helpful to kaysa sa mga flashlight. Kasi ang flashlight, di ba, puti ang ilaw. So puti rin daw yung mga bato sa loob, kaya pwede kang mawala. Kaya mas advisable pa rin na Petromax ang gagamitin natin. So ang ginamit namin dito, 300 ml ng gasolina na pwede siyang tumagal hanggang 4 na oras. So, depende rin yan sa paggamit mo. Kung maksaya ka or titipirin mo yung light. So, ready na kaming pumasok. Medyo excited na ako kung ano mga makikita natin sa loob ng mga rock formations. May tatlo pong stage yung Sumaging Cave. The first stage, siya po yung napakahirap. Ito po yung madulas na part. Kung expect po, after ng stairs na to, wala na pong parang makikita yung talagang daan. Parang gawa-gawa lang na daan. So, napakadulas po ng mga puting bato. So, pag nabasa po yung puting bato, tapos may halo pang putik, talagang madulas yan. So, always be careful. Sa second stage, doon na yung start ng mga rock formations. Pero bago tayo pumunta ng second stage, magtatanggal tayo ng tsinelas. That is our rule pagdating sa loob. And then sa third stage, optional part na po yun. Kung gusto mong pumasok o kaya hindi. Okay. So ngayon, katatapos lang namin sa stage 1. Yung pababa medyo matarik kaya hindi ko nakuhanan. Pero ito ngayon stage 2 na kami. Ito yung light. Kaya yun, kaya experience din natin. Just a chance that maybe we'll find better days. So take these words. So ayan, dito na tayo sa second stage ng Sumaging Cave. Dito kailangan tanggalin mo ng sapatos o tsinelas mo so magpapaka na para hindi rin masira yung mga rock formations dito. Siyempre protektahan rin natin ang nature habang ine-explore natin to. Someplace simple where we could live and some. So yan, ito to mga bato dito, flow stones ang tawag dito. Dito kailangan flat na ang paa mo kasi hindi ka naman madudulas. Rough siya, parang sand. Only you can give, and that's faith and trust and peace while we're alive. And the one poor child who saved this world, and there's 10 million more who probably
we could if we all. So dito, pwede ka lang tumambay. Enjoy mo yung lamig ng tubig, yung echo ng cave. Ayos to. Sundan nyo na si Happy Loner Traveler dito. So ngayon, bababa na tayo. Ang makikita natin yung King's Curtain. Popular yun sa mga photos sa Sagada. So ngayon, bababa tayo. And said a prayer for them. So take these words and sing out loud. Isa ito sa mga evidence na ang Sagada Cave, Sumaging Cave, underwater noon. Bakit? Ito mga to limestone to. At ang limestone, na-form lang sa seawater. Kaya, meron silang evidence na dati, underwater ito. At, merong mga shells. Makikita nyo, may mga shells dito. Mga corals. Wow! Ganito kataas ang Sagada pero tingnan nyo, underwater pala noon. So yan, tapos na ang aking Sumaging Cave adventure. Saka i-feature ko yung mga top 3 restaurants dito sa Sagada. So dito tayo sa Lumiang Burial Cave. Ang mga Kangkanaoy, ganito ang tradition nila sa pag-honor nila ng dead nila. Hindi nila binabury 6 feet under the ground. Bari nilalagay lang nila sa mga entrance ng caves para madaling lumabas yung spirit at maki-interact sa nature. So ito yung lalakarin mong trail papuntang Kiltipan Peak. So medyo mahaba-habang trail, 1 hour. 1 hour ang babiyahiin natin para makarating tayo sa peak. So andito tayo ngayon sa Kiltipan Peak. So para pumunta dito, kailangan umalis ka na sa town proper or sa hotel mo ng 4:30 AM para pagdating mo dito, maliwanag na. Para makita mo ang view. Ngayon medyo foggy kanina, ngayon medyo umaaraw na, napakaganda ng view ko. Kita-kita mo yung Kiltipan Rice Terraces. So andito ako sa pinaka-edge ng Kiltipan Peak. Napakaganda. Sobra, puntahan nyo to dito sa Sagada, itry nyo, must try experience. Yun nga lang, kailangan gumising ka na maaga. Tapos mag-hike ka pa ng almost an hour para makarating dito at makita mo yung napakagandang view na to. Ang next destination ko dito sa Sagada is yung Echo Valley. So pupuntahan ko ngayon yung Echo Valley, tingnan natin kung ano makikita natin doon. Andito ako sa harap ng Anglican Church ng Sagada. Alam nyo ba na ang karamihan sa mga Sagadians ay Anglicans? Konti lang ang population ng mga Roman Catholic sa Sagada. Bakit? Kasi dati itong base ng mga Amerikano. So kaya dito na-impluwensyahan sila, ang mga Sagadians na-impluwensyahan ng mga Amerikano sa kanilang reliyon. So katatapos lang ng Echo Valley Trail ko, ang hirap-hirap bumaba. Sobrang muddy, slippery at saka napaka-steep talaga ng daan. So, and wala kang makikita ng trail kasi puro puno, kahoy, kaya nahirapan akong sobra. Siguro dito sa experiences ka sa Sagada, ito ang pinakamahirap na trail ko, yung Echo Valley Trail. Pero sobrang worth it. Saka guys, alam nyo ba na dito sa Sagada, meron pala silang curfew na 9 PM. Yes, meron silang curfew 9 PM na ang mga establishments dito, mga commercial establishments na nagsasara na ng 9 PM and yung mga
Sagadians, advice na sila to go home at 9 p.m. Kaya yun. Kaya isa rin yun sa mga bagay kung bakit zero crime rate ang Sagada dahil dinidisiplina nila ang mga taga dito. So, nandito tayo ngayon sa Lag Cabin Cafe, isa to sa mga sikat na restaurants dito sa Sagada. So, number 1 to sa list ko na bibisitahin kong restaurant. So, ngayon titikman natin yung mga luto nila kung napakasarap niya. So, punta tayo dito sa Lag Cabin Cafe. So ngayon nandito ako sa Yogurt House, isa sa mga top restaurants rin dito sa Sagada. So in-order ko yung kanilang chicken in oriental soup with vegetables and plain rice. So para siyang tinola, pero siguro mas masarap na version. So titikman natin kung mas masarap. Wow! Mas masarap siya sa tinola. Para siya tinola pero mas masarap. So napakasarap. Try nyo rin ang Yogurt House. Ang price ng Lag Cabin sa Yogurt House pumapatak ng mga 100 to 200. So compared sa mga Manila price, napakamura niya pa rin. So try nyo dito. Sundan nyo na si Happy Loner Traveler sa mga restaurants na kinakainan niya. So, syempre, dahil isa tong Yogurt House, syempre, hindi ko palalagpasin ang kanilang mga favorites and bestsellers. So, itong yogurt na nasa harap ko ay strawberry with banana or banana with strawberry. So, titikman ko ang kanilang specialty. Sarap ng timpla nila. Ito yung kinain ko kaninang chicken oriental stew. Napakasarap. Kaya, huwag yung palalampasin ang Yogurt House kapag nandito kayo sa Sagada. Come on, skinny love, just last the year. Pour a little soul, we were never here. I am Erickson Tawe, a member of the Sagada Genuine Guides Association of Sagada. So, nandito po tayo sa Sumaging Cave. Please come visit Sumaging Cave para ma-experience po yung feel ng isang natural cave. Okay, so visit us at sagas.net. Salamat, goodbye!